Okay, ako po ay babasa mula sa ESV, Revelations 1, verse 5 and 6. Doon tayo mag-start dun sa, To Him who loves us and has freed us from our sins by His blood and make us a kingdom priest to His God and Father. To Him be glory and dominion forever and ever. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama, samahan mo kami sa aming pagsisimula ng bagong series, Panginoon, in regards to the gospel. And as we also commemorate the birth of Christ, we pray, O Lord God, that this would remind us na yung gospel ang pinaka-importante kung bakit pinanganak ang Panginoong Jesus. And I pray that this would be an understanding to all of us. This would be a mark in our hearts, Lord God, that Christmas is not about giving gifts. Christmas is all about Jesus Christ. And I pray that this would be clear to all of us here. At tulungan niyo po kami sa aming pagsisimula, Panginoon, ng serye patungkol sa gospel, na maging malalim at maging tama ang aming unawa, Panginoon, patungkol sa gospel. Thank you, Father God, to you all the glory and honor and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, timing din, dahil magki-Christmas na, ilang days na lang? Today is 14. So, 11 days. Tama? 11? Bilis. So, simulan na ng 12 days of Christmas. So, hanap lang kayo ng partridge on a pear tree. Okay, so, timing din kasi yun yung ating situation right now. Ito yung napapanahon na season na minabuti ko rin na simulan na yung series natin in regards to the gospel. Okay, kasi marami ang naliligaw, lalo na ano yung meaning ng Pasko. Actually, ang Pasko ngayon nakakainis na nga eh. Hindi nyo ba napansin? Nakakainis ang Christmas ng Pilipinas. Kasi ang Christmas ng Pilipinas ay punong-puno ng traffic, punong-puno ng gastos, punong-puno ng sakit ng ulo. Bakit? Kasi yung mga wala pang bonus, yung mga wala pang sahod, hala, gagastosan na, wala pa tayo. Yung mga bata, nag-aalangan na yan, ano kaya regalo ng ninong ko, ng ninang ko. Makukuha ko kaya yung laruan na gusto ko. Lahat ng tao may problema pagdating ng Christmas dito sa Pilipinas. Sa totoo lang, usually. Yung mga walang pang Noche Buena na problema. Paano yan? Christmas na, wala tayo pang Noche Buena. Yung mga nalilay off kasi December. Alam niyo ba yon? Nauso ang layoff pag December? Uso ang tanggalan ng trabaho pagka magpapasko. Ang daming may problemang Pilipino kapag ganitong panahon. Kaya nakakainis kasi, imbis na maintindihan ng maraming Pilipino ang real meaning of Christmas, which is Christ, hindi yun. Hindi yun ang iniisip natin. Okay? Mas iniisip natin yung ibang bagay. So, nakakalungkot. That's why I want to start ngayon dun sa series natin patungkol sa gospel. Okay? So, I hope na maintindihan natin lahat ito at ma-enjoy natin yung ating pag-aaralan simula sa araw na ito. Okay? So, ngayon tayo po ay magsisimula ngayon. Yung serye natin patungkol sa gospel ay mahaba actually. Akala kasi natin, pag sinabing gospel, yung ginagawa lang sa evangelism. Yung tipong, kapatid, gusto mo ba pumunta sa langit? Opo. Ang kailangan mo lang gawin ay tanggapin ng Panginoong Isus bilang Panginoon tagapagligtas. Tara, mag-pray na tayo ngayon. Yeah? Tapos pag nag-pray, tandaan mo itong araw na to ngayon, ikaw ay sinilang sa langit, ikaw ay may buhay na walang hanggan na, tandaan mo ngayon, ang araw na ito, sapagkat ito ang spiritual birthday. Yun ang akala natin gospel. Pero sa totoo lang, that is just part of the gospel. Evangelism is just part of your salvation. Ito ay isang parte lang, sapagkat ang gospel po o ang salvation ng isang tao ay hindi natatapos sa pagkakaroon ng evangelism o yung sinner's prayer. Which is yun ang understanding natin. Kaya sa atin, kapag ang topic ay gospel, ito ay pang mga beginners. Tama ba ako? Yun ang iniisip natin? Na ang gospel ay for beginners, which is wrong. That's wrong. Hindi po pang beginners ang gospel. Ang gospel ang core kung bakit tayo Christian. Okay? This is the core why you and me is here in the church. Kung bakit tayo nandito. Gospel ang dahilan kung bakit tayo Christian. Gospel ang dahilan kung bakit Panginoon natin si Jesus. Gospel ang dahilan kung bakit tayo nag-worship.
It's because of the Lord. Okay? Kaya kapag hindi natin ito inintinding mabuti, hindi natin ito binalik-balikan, you will be astray. Ibig sabihin, maliligaw kayo. Ang mangyayari sa inyo, iisipin nyo na kayo ay naligtas dahil mahal ka lang ng Panginoon, tapos lahat ng bagay ay para sa iyo. Okay? So, ibibigay ni God ang kailangan mo, tutugunin niya ang mga problema mo, siya ay magpo-provide sa lahat ng mga pangangailangan mo, which is self-centered. Which is wrong. Hindi ganon ang pagiging Christian. All about Christianity is all about Christ. That's why we should go back again to the gospel. Tama po? Okay. Itong serye natin, medyo mahaba siya, gaya ng sinabi ko kanina. Siguro hindi tayo bababa ng 20 series or 20 chapters sa aaralin natin. 20 preachings, hindi bababa doon. Kasi minabuti ko na hati-hatiin yung mga topics para mas maintindihan ninyo. Halimbawa, ngayong araw na to, bukod sa introduction, i-discuss ko sa inyo yung tinatawag na order of salvation. Ano ba yung pagkakasunod-sunod ng nangyari sa kaligtasan natin? Okay, mamaya i-discuss ko ng mas malawak pa yan. Or ano yung tinatawag na gospel cycle? Ano yung nangyayari sa isang Kristiyano pag sinave siya? Ano mangyayari? Pag sinave, naisip nyo na ba yun? Ngayon, save na ako, ano na? Magbubuhay prinsesa na ako kasi anak ako ng hari. Ganun ba yun? No. Okay, mamaya i-discuss ko yan sa inyo na mas malawak pa. Ang tawag po dyan, yung tinatawag na order of salvation or sa Latin is ordo salutis. Pinag-aaralan nito ng mga nag-aaral sa Bible school. Pero simple lang naman yun. Anong pagkakasunod-sunod ng pangyayari nung nasave ako hanggang sa dumating si Christ? Anong mangyayari? The events, the series of events. Okay? Pangalawa, ano ibig sabihin ng word na born again? I-discuss ko ito sa susunod. Ano ba talaga yan? Sa susunod naman, yung ano ang kahalagahan ng faith at ng repentance? Anong nauuna? Magre-repent ka muna ba o bago magkaroon ng faith? O magkakaroon ka muna ng faith bago ka mag-repent? Mag-uusapan natin yan sa mga susunod na naisip nyo na ba yon? Ano ba nauna? Nag-faith muna ba ako bago ako nag-repent? O nag-repent muna ako bago ako nag-faith? Nanampalataya. So, pag-aaralan natin mabuti yan. Anong sinasabi ng scriptures patungkol dyan? Okay? Tapos, ano yung lawak o lalim ng kaligtasan? Anong masasakop niya? Ito ba ay pupunta lang sa langit? Which is yun ang intindi ng marami sa atin. Tama? Kaya ka sinave para pumunta sa langit. Yes or no? Diyan kayo nagkakamali. Kasi hindi lang pagpunta sa langit ang dahilan kung bakit kayo sinave. Okay? So, kapag ang intindi nyo lang ay kaya lang kayo sinave ni God para dalhin lang kayo sa langit, nakakatakot yun. Kasi hindi nyo tinanggap si Christ bilang Lord. Tinanggap nyo lang siya bilang Savior. And that is a very dangerous doctrine. Baka mamaya hindi tama yung doctrine na tinanggap ninyo. Kaya kailangan linawin yun. Okay? Anong nangyari sa cross? I-discuss ko rin yan sa inyo. Ano ba nangyari sa cross? Anong ibig sabihin nung sinabi ni Christ na it is finished? Ang pinatawad ba sa atin ay yung mga kasalanan mo lang bago ka nag-sinner's prayer? O hanggang pati sa future, pinatawad na? Dapat pa rin ba tayong mag-repent kung pinatawad na tayo in the future? Hihingi pa rin ba tayo ng tawad? Pastor, pinatawad na pala, bakit pa tayo nagsisisi? Pinatawad na pala tayo. So, kailangan natin intindihin yun. Okay? Ano yung kahalagahan na perfect yung life ni Christ? O naging perfect yung kanyang obedience? Yung He is tempted in every way, yet without sin. Anong kahalagahan nun sa salvation natin? Importante ba na hindi nagkasala si Christ? Hindi ba capable si Christ sa sin? O capable siya? Ano ba ibig sabihin ng there is no sin in Him? Ibig bang sabihin hindi niya kayang magkasala? O wala talagang kasalanan sa Kanya? O wala siyang kapasidad? Yun yung mga kailangan nating maintindihan. Okay? Yung justice ni God, ano ang nakapaloob doon? Sino ba ang pinagbayaran ni Jesus Christ? Marami nag-iisip na ang binayaran ni Christ si Satan. Kasi hell. Di ba? Totoo ba? Oo, nagpunta siya sa hell. So, sino binayaran niya? Si Satan? Yun yung mga kailangan natin maintindihan. Okay. Ano yung ibig sabihin ng yung galit ng Panginoon?
gaano ito katindi at gaano kalawak yung ginawa ni Christ para maubos yung galit ni God. Kailangan natin maintindihan yan. Okay? Yung tinatawag na scapegoat sa Old Testament, ano ang relevance niyan sa atin? Kasi nung Old Testament po, akala natin ang pinapatay lang na lamb ay yung sacrificial lamb. Nagkakamali po kayo. Every year, merong pinapatay yung mga saserdote o yung mga high priest na sacrificial lamb, pero bukod sa sacrificial lamb, meron pa siyang isa pang goat or lamb na nandoon. Ang tawag po doon ay scapegoat. Doon nakuha yung term natin ngayon na scapegoat. Ano yung term natin na scapegoat? Ano yun? Sa kanya napupunta yung sisi. Di ba? Pag sinabi, siya ang scapegoat. Ano ibig sabihin? Siya yung nasisi. Yung nabunton yung sisi sa kanya. Sa Old Testament po, merong isang, ang tawag po doon ay scapegoat na pinakakawalan sa disyerto hanggang sa hindi na nila yun makita. Okay? Binibigay sa kanya, pinapatong ng saserdote o ng high priest yung kanyang kamay. Tapos, siya sasabihin sa kanya lahat ng kasalanan ng bansa ng Israel. Tapos saka siya papaluin para patakbuhin sa malayong-malayo sa disyerto at hindi na siya makikita. Ang tawag po ng scapegoat. Ano ang relevance nun sa salvation natin? Okay? Sa gospel. Ano ibig sabihin ng ransom? For He died as a ransom for many. Bakit ginamit na word is ransom for many? Bakit hindi ransom for all? Bakit many lang? Bakit hindi all? Namatay ba si Christ for all or just for many? Yan yung mga kailangan nating maintindihan. Kasi ang common understanding ng marami, Jesus died for all. Tama ba? Hindi yun na nakalagay sa Bible. He died as a ransom for many, not for all. So, i-discuss ko sa inyo yan. Okay? Yung reconciliation with God. Ano ibig sabihin pag sinabing we are reconciled? Pinagkasundo tayo sa Diyos. Anong nangyari doon? Ay, ibig sabihin nun ay hindi lang tayo bati? Okay? Ay, hindi lang tayo galit? Bati na tayo kay God? Yun lang ba ang ibig sabihin nun? Ano ba ang lawak o lalim na ibig sabihin nun? Okay? Yung ating katatayuan or yung ating right standing before the Lord, ano na tayo simula nung tayo ay sinave? Ano na ngayon ang tingin sa atin ng Diyos? Kailangan maging malinaw yan. Okay? Yung tinatawag na pagpapalit ng ating kalalagayan, ano ang binigay sa atin ni Christ nung siya'y namatay? At anong kinuha ni Christ sa atin nung namatay siya? Okay? Anong ibig sabihin ng salitang, it is a gift? Not by our own will, but it is a gift of God. Ano ibig sabihin ng gift pagdating sa salvation? Ano rin ang ibig sabihin ng we are children of God? I-discuss ko sa inyo dito, tayo ba, nung naging anak tayo, ay naging kasing pantay tayo ni Jesus, as in anak? Madidiscuss ko rin dyan yung tinatawag na salitang adoption. Okay? Ano ang ibig sabihin nung inampon tayo? Anong meron ang isang inampon in regards sa anong kaugalian ng Israel? Kaya titingnan natin yung understanding ng time nila patungkol sa pag-aampon o pagiging anak. Ano rin ang ibig sabihin ng assurance o kasiguraduhan? Okay? I-discuss ko rin sa inyo yung sinasabi ng we will be like Him. Magiging katulad tayo. Kasi po, ngayon, ang akala ni Apollo Kibuloy, yung we shall be like Him, ay magiging katulad ni Jesus. That is wrong. Ano ngayon ang sinasabi ng Bible sa we shall be like Him? Okay? Ano rin ang kahalagahan ng sanctification in regards to our salvation? Ano ang lawak o ano ang nasasakop ng pagpapaging banal? Parte ng kaligtasan natin na tayo ay ginagawang banal ng Panginoon. So, ano yung nangyayari sa atin? Okay, at panghuli, sa lahat, na i-discuss ko sa inyo in regards to the gospel series, ay yung tinatawag na Great Commission, na hindi natatapos ang gospel sa tinanggap nyo lang si Jesus. Kasi inuutusan niya rin tayo na ipalaganap yun. If you're really a person that has Jesus Christ in your life, you will not stop in being a Christian person. But you will be an agent of the Lord in propagating the gospel.
Okay? So yan po yung ating mga i-discuss. So probably siguro mga 20 sermons yan. Susubukan nating paikliin or pakuntiin, pero ganyan kalawak yung doktrina ng salvation. Kaya nagtataka ako sa mga Kristiyano, bakit ang akala nila pagdating sa salvation o sa gospel, ito ay for beginners. Sa mga sinabi ko sa inyo kanina, naintindihan niyo na ba lahat yon? Hindi pa. Pero marami sa atin ang mayabang, o marami sa mga Kristiyano, ang ayaw ng pag-uusapan ang gospel kasi this is basic. Pero pag tinanong nyo, sige nga, paano ka naligtas? Ano nangyari nung sinave ka? Kailangan pa pag-usapan yan? Doctrine divides. Pagka ganun ang usapan, natatakot na. Kasi malalaman, mabubuko, na nanampalataya siya o naniwala siya sa isang bagay na hindi niya alam. Yun kasi ang understanding ng marami sa faith. Ang akala natin sa faith, maniniwala ka kahit hindi mo naiintindihan. That's foolishness. Hello? Naniniwala ka sa hindi mo nakikita, yun yung faith. Pero yung naniniwala ka sa hindi mo naiintindihan, kahangalan yun. Okay? Halimbawa, yung bisikleta ni Lorna sa gabi lumilipad yan. Okay? Amen? Dahil nananampalataya kayo, naniniwala kayo nangyayari yun. Ang tanong, nangyayari nga ba talaga yun? Bubusisiin nyo ba talaga? Paano lumilipad to? Di ba? Oo, nagiging walis. Di ba? Meron akong pinost kasi sa FB kahapon, lukuhan lang namin ng kambal. Di ba, marami naniniwala kay Santa Claus. Okay. Unang tanong ko, paano nahahatid lahat ni Santa Claus, lahat ng regalo sa lahat ng bata sa isang gabi lang? Di ba? Hindi niya kaya yon. Paano nangyari yon? Pangalawa, paano nagkakasya lahat ng regalo ni Santa Claus sa lahat ng bata sa isang sako lang? Pwede ba yon? Pangatlo, paano nagkakasya si Santa Claus sa chimney? Di ba? Yung mga ganong tanong. Kasi yung mga bata, they believe kasi they do not, kumbaga parang hindi na nila iniisip kasi naniniwala lang sila doon. Okay? Sabi ng isang kumari namin, alam mo, Jonet, problema ng anak ko yan kasi wala kaming chimney. So, paano darating si Santa Claus? Okay? So, marami sa atin ang naniniwala sa isang bagay kahit hindi natin naiintindihan. Pwede ba yun? Hindi. Yung ating salvation ay kailangan niyong maintindihan. Tama o hindi? Okay. So, magsimula tayo. Bibigyan ko kayo ng isang tanong. Nung bang mga bata pa kayo, natanong niyo ba sa parents niyo, Nay, paano po ako naging bata? Natanong niyo na ba yan? Ano sagot ng nanay niyo? Anak, lumabas ka sa akin. Diba? Nung naging mag-asawa kami ni Daddy, nabuntis ako, tapos pinanganak ka. Sa bata, tanggap na ba yun? Oo naman. Okay na yun. Naiintindihan na yan. Pero pag pumasok yan sa school, nag-grade 4 na yan, ituturo na sa kanila paano nagkakaroon ng fetus. Paano daw? Na-peppertil yung egg ng babae, egg cell, tapos yung sperm ng lalaki, magmi-meet sila nung egg cell, magiging embryo, tapos mag-form development unti-unti, magiging bata. Sa mga elementary students, enough na ba yun? Yes. Okay. Pero pagdating niya ng high school, yun lang ba tinuturo? Hindi. Tinuturo na sa high school kung paano yung process. Unti-unti yan. Tinuturo na yung process. Pero pag tumanda na, enough na ba yung process? Pagdating nila ng buhay na nila talaga? Hindi. Kayo ba, yung mga nanay dito, kayo ba nagkaanak kayo, hindi nyo gusto yung naging tatay niyan? Hindi. Gusto nyo, di ba? Yung mga naging anak nyo, hindi nyo ba gusto yung naging tatay niyan? Di ba? Kaya nyo siya naging anak kasi ginusto nyo na maging tatay yan unless sinalbahe kayo. Tama? Pero mostly, pag tinanong na kayo, paano naging anak yung inyong anak? Ay, nagsimula yan sa nagkakilala kami ni husband sa lugar na to. Prom date, o kaya nagkaroon kayo, nakita kayo sa elevator, o nakita kayo sa kung saan. Di ba? Nasa ilalim kayo ng tulay. Oo, namumulot kayo ng basura, tapos nakita mo siya. Di ba? Ganon, halimbawa, ganon yung storya nyo. Di ba? Oo. Paano ba yung love story?
Doon nagsimula. Tapos, kikwento nyo na dating, tapos kinuwento nyo na kinasal kayo, hanggang, ayan. Bakit ko kinikwento to? Ibig ko sabihin, if you are a new Christian, sapat na yung understanding mo na nung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas, na save ka. Enough na yon. Noong simula kang Kristiyano, yes, okay na yon. Yun yung abot ng grasp ng intindi mo. Okay? Pero as you go on being a Christian, unti-unti mo nare-realize yung pagmamahal ng Panginoon sa'yo, na dati kang ganito, tapos binago ka ni God, sinave ka. Pero hanggang tumatagal na tumatagal, mas lalo mo siyang dapat maintindihan at marirealize mo na hindi lang pala nung event na yon, ikaw sinimulang minahal ni God. But sinimulang kang minahal ni God even when before the world began. Kaya ngayon, ang gusto kong ipaunawa sa inyo, ano ang event na nangyari sa isang Kristiyano sa kanyang salvation. Okay? Ang ating pong kaligtasan is planned from the past, executed in the present, okay, and will be accomplished in the future. Okay? Intindihin nyo ha? Planned from the past, executed in the present, perfected in the future. Ano yun? Okay? Paano yan? Simula pa lang sa simula, wala pa tayong lahat, hindi pa nililikas si Eva at si Adan, yung pag-ibig ng Diyos andoon na at nakaplano na siya kung ano yung kanyang gagawin sa lahat. Before the time began. Okay? Mamaya, iuungkatin natin ng unti-unti yan. Okay? Planned from the past. Executed in the present. Ano nangyari? Sa present time, ginawa ng Diyos because simula sa Genesis, pinakita niya yung pagmamahal niya, pinili niya ang Israel, from Israel lumitaw si Jesus Christ, namatay si Christ, tapos yung effect ng kanyang pagkamatay ay umabot hanggang sa atin, at dumating yung time na ikaw ay isinilang, dumating yung time na nakarinig ka ng gospel at ikaw ay tumanggap sa Panginoon. It is executed during the present. Hindi yun natapos. Kasi bawat araw ikaw ay pinapaging banal ng Panginoon, inaayos niya yung buhay mo, sinasanctify ka every day, at it will be perfected in the future. Darating yung tunay at kakumpletuhan ng kaligtasan kapag bumalik na ang Panginoong Hesus, pag binigyan niya na tayo ng bagong katawan, which yung tinatawag na glorified body. Tama? Ganun po ba ang understanding natin ng salvation? That is how our salvation is. Ngayon, gusto ko rin maintindihan ninyo na mayroong cycle o kabuuan yung ating salvation. Okay? Para yung baseball. Nakakita na kayo ng baseball, Diamond? Yung laruan ng baseball? Yung una, nasa gitna ka, so ikaw ay batter, so titira ka. Pag pinitch ng pitcher yung bola at tinira mo yung bola, saan ka una pupunta? First base. Tapos, second base. Tapos, third base. Tapos, home run. Okay? Paikot yun. Okay? Paikot yun. Iikot ka. So, hanggang sa makarating ka dun sa home run. Matatapakan mo yung lugar kung saan nandoon yung pitcher. Okay? Yung tagahagis ng bola. Ang pagiging Kristiyano po ay ganun din. Okay? Kasi, God has a requirement sa salvation. Ano yung requirement niya? He is holy. Therefore, kailangan maging holy din ng kanyang mga minamahal. Ang tanong, pwede ba? Kaya ba? Hindi. Kaya anong ginawa niya? Siya mismo ang gumawa ng paraan upang yung kanyang mga minamahal ay maging holy. Sa paanong paraan? Una, kailangan munang mabayaran yung kasalanan nitong mga to. Okay? Sino nag-provide? Si God. Okay? Tapos, ang tanong, ngayong nabayaran na, kaya ba nila magpatuloy? Hindi. Yan yung diniscuss ko sa inyo sa holiness. Natatandaan nyo yun? Yung holiness natin is not from us. Yung holiness natin galing din kay God.
Kaya yung holiness natin, kaya kayo nagiging holy, kasi si God ang kumikilos para maging holy ka. Yun din yung sinasabi sa Colossians, kasi tayo ay mga namatay na kay Kristo. Kaya yung buhay na ipinamumuhay natin, hindi galing yun sa atin. Akala mo lang ikaw yung namumuhay, pero kung ikaw lang talaga ang masusunod, mas gusto mong sumuway. Tama? Tama ba ako? O mas nag-enjoy talaga kayo sumuway? Mas gusto nyo talaga yun? Hindi, pastor, talaga ayoko talaga. Wala talaga akong struggle talaga. Kasalanan ang gusto ko. Meron bang ganon? Hindi ba kayo nag-struggle? Lahat yan, yung ating inner being, yung ating mind, yung ating strength, yung ating pathway, si God ang lahat gumagawa para tayo ay maging holy. Ang tawag po doon ay sanctification. Okay? Tapos, kung ikaw ay na-sanctify habang ikaw ay nabubuhay, hindi yun natatapos doon, sapagkat ikaw mismo ay gagamitin din ni God para makapagbahagi ng gospel na naunawaan mo sa iba. Okay? So, paano yung cycle? Number 1, ganito yung cycle. What He requires, He provides. Tama? Ano requirement ni God? Holiness. So, anong ginawa niya? He provides. Siya ang kumilos para maging holy ang tao. Both yung pagbayad sa penalty at both pati sa pagkilos natin para sa harapan niya. Siya ang nagpo-provide nun. Kaya tayo nagiging banal ay dahil sa kalooban at kagagawan ng Panginoon. Hindi ko kayo dahil sa mabait lang kayo. Oo, meron talagang taong mabait. Okay? Pero ang totoong holy, hindi lang yan ang gagaling sa Kanya. It comes from the Lord. Okay? Kaya, hindi niyo ba napansin, parang bumait kayo, hindi niyo naman sinasadya? O hindi talaga kayo bumait? Hindi, pastor, lumala ako, lumala. Di ba? Hindi niyo ba napansin? Na yung tingin niyo sa kasalanan dati, parang mild na mild. Ngayon, ang tingin niyo sa kasalanan, mas parang, wow, grabe. Ang dumi-dumi ko sa harapan ng Panginoon. Di ba? Iba na yung tingin natin. Pangalawa, what He provides, He perfects. Okay? Kung ano yung pinrovide niya, halimbawa, pinrovide niya na ikaw ay masave, piniperfecto ka rin ng Panginoon o pinapaging banal ka niya. Siya ang gumagawa ng paraan para maiayos ka. Hindi ka na magstay dun sa lusak na yon. Kaya nga sarap manood ng mga life stories, di ba? Actually, yung ginagawa ng magpakailanman, dapat Christians ang gumagawa nun eh. Di ba? Nakakalungkot kasi minsan sa 700 Club, ang pinapalabas nila usually sa panahon ngayon ay yung mga life of success. Hindi yung mga life of binago. Kundi yung paano nagtagumpay. Puro ganun. Kung nanonood kayo ng 700 Club ngayon, yun yung usual. Hindi katulad noon na ang mga testimony ay yung mga binago ng Panginoon, nanggaling sa kulungan, doon nakakilala. Yun noon eh. Ngayon kasi hindi. Mga life of success, nagtagumpay sa negosyo dahil pinrovide ni God. Nakakalungkot sana yung mga ginagawa ng ibang mga non-Christian program, dapat mga Christian sana ang gumagawa na pinapakita nila yung mga testimonies. Hindi lang yung niligtas sa pagkakabaril. Hindi lang yun eh. Kailangan nating makita kung paano binago ng Panginoon yung isang tao. Na yun yung greatest miracle sa totoo lang. Hello? Kasi hindi yun kaya ng natural na tao na magbago. Hindi kaya ng tao yun. It's only God's work. Okay? Pangatlo, whom He perfects, He uses. Kung sino yung pinperfect niya, sinong inayos ng Panginoon, ginagamit niya. Kaya nga kung babalikan natin yung binasa natin kanina sa Revelation, anong sabi? To Him who loves us, kita niyo yun to Him who loves us, and has freed us from our sins by His blood. So, una-muna, nagmahal siya. Tapos, pinalaya niya tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo. And made us a kingdom, priest to His God. Siya mismo, si Christ mismo, hindi niya lang tayo niligtas, but He will make us priests. Naintindihan niyo ba ibig sabihin nun? Ibig sabihin, you will be used by God. All of us here will be used by God as priests. Ano yung priest? Tagapaglapit ng tao sa Diyos. Kaya nga hindi pa pwede na ang tao ay pupunta lang sa church every Sunday. Hindi rin pa pwede na ang pagbabahagi ng salita ng Panginoon, bibigyan nyo lang kay pastor. Binabayaran kaya ng church si pastor. Trabaho niya yan eh.
Pastor, di ho namin ministry ang evangelism. Sino may sabing ministry ang evangelism? Hindi ho ministry ang evangelism. Ang evangelism po ay duty ng each Christian. Hindi ho siya ministry per se, na parang specialization. Ay, pastor, ministry yan ni kapatid kasi ang galing-galing niyang mag-share ng gospel. Kalokohan ho yun. Ang evangelism po ay hindi nakadistinct sa piling tao lang. We are called to preach the gospel and make disciples of all nations. All of us. Tayong lahat. Hello? Okay. So, yun po yung cycle ng isang Christian. Ngayon, anong nangyayari sa ating kaligtasan? Simulan na natin ngayon i-discuss paano nga ba nangyayari. So, tingnan natin. John chapter 1, verse 12 to 13. Punta tayo doon. John 1:12. Favorite nyo yan. Babasahin natin yung iba't ibang mga passages, then we will connect it. Each one of them. Okay, John 1:12 up to 13. Marami guilty dyan kasi pinuputol nyo hanggang 12 lang. Ano sabi sa verse 12? But to all who receive Him, who believe in His name, He gave the right to become children of God. Yan lang yung verse na binabasa natin, gustong-gusto natin. Hindi natin nakikita na, yung verse 13 ang sabi, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man. Ibig sabihin, ni-receive mo si Christ, hindi by your will, but by the will of God. You cannot receive Christ if it is not God's will. Andiyan ba yung will of God? Andiyan ba yung of God? Andiyan wala? Andiyan wala? Meron ba nakalagay sa inyo not by will of man? Meron ba? John 1:13. Sige po, pakibasa. Anong mga versions meron kayo? Not by the... Ate Flor, pakilakas. Not of blood. Nor of the will of man. But of God. Hindi sa kalooban ng tao. Ibig sabihin, hindi ikaw ang nagdesisyon kaya mo tinanggap or ni-receive si Christ. Will yun ni God. Kung hindi yun will ni God, hindi ka darating sa point na yun. Naintindihan nyo? So anong ibig sabihin? Pinapakita dito na bago ka maging anak ng Diyos, kailangan muna ikaw ay mag-receive. Tama ba? Receiving Christ is a prerequisite of being a child of God. Tama ba? Hindi ka pwede i-consider na anak ka ng Diyos kung hindi ka tumanggap. Lahat ba tayo? Yun ang understanding. Tama? Lahat tayo, ganun ang understanding. Agree tayo lahat. Kailangan tumanggap ka. Kung hindi ka tatanggap, hindi ka magiging born again. Tama? Kailangan tumanggap. Hindi pa pwedeng naging Christian lang yung magic. Ching! Paano ka naging Christian? Na-attend po ako sa church. Yun ba yun? Hindi. Alam nating lahat na there is a point in time na you receive Jesus Christ. Whether you had a prayer or not, alam mo, tinanggap mo si Jesus sa puso mo. Bilang ano? Panginoon at tagapagligtas. Agree ba tayong lahat doon? Yes. Lahat tayo tumanggap tayo kay Christ. Hindi pa pwedeng hindi. Kaya nga yung mga, ito yung dahilan kung bakit ang mga evangelicals ay tinawag na evangelicals. Kasi ang mga evangelicals ay hindi papayag ng hindi katatanggap ng gospel. Para ka ma-consider na isang evangelical, kailangan mo maintindihan yung gospel na explain sa'yo, ma-sharean ka, tapos ikaw ay tatanggap. Kaya siya tinawag na evangelical. Kasi yung word na evangel or gospel, you receive the gospel. Okay? So, yun yung dahilan kung bakit ang tawag sa maraming mga Christians ngayon ay evangelical. Kasi tumanggap siya kay Jesus Christ bilang Panginoon tagapagligtas. Iyon yung kanyang palatandaan.
Ano nga yan eh, nakaka-mislead. Kasi maraming kahit mga artista ngayon, anong religion mo? Christian po. Ano ibig sabihin nun? Christian po. Umaattend ako sa Victory. Umaattend ako sa GCF, sa BCF. Okay? Yun yung pagiging Christian. Okay? Nabaptize po ako. I understand that Jesus is Lord. Jesus is God. He provides. He has a plan for me. Diba? Of this I'm sure. Of this I'm sure. Diba? Ganun lang. Yun lang alam ng marami. Kaya siya Christian. Hindi niya talaga naintindihan yung lalim ng evangel or ng gospel na kailangan niyang tanggapin si Christ bilang Lord and Savior. So tayo, here in this church, we agree, tama? That for you to become a Christian, you must receive Christ. Tama? Okay. Another aspect of being a Christian, tingnan niyo yung John 3:3. Ano sabi ng John 3:3? Nung kausap ni Jesus Christ si Nicodemus. Jesus answered him, "Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God." Naniniwala tayo na ang pagiging Christian ay hindi lang po ito pananalangin ng sinner's prayer. But there should be a birth na dapat mangyari. Tama ba? Hello? Ito ang kailangan maging klaro sa inyo. There should be a new birth. Dapat merong pagsilang. Kaya nga tinawag tayong mga born again. Akala ng iba ang born again is a group of people na naghahaleluya habang kumakantang nakataas ang kamay at malalakas kumanta. Yun lang ang akala nila sa born again. What really born again is, there is a birth na nangyari. Ang tawag po ng marami doon ay regeneration. A Christian who received Jesus Christ experienced a new birth beforehand. Bago ka makapasok sa kingdom, dapat sinilang kang maguli. Hindi ho ito nagbagong buhay na parang ang galing munti. Oh, laya ka na ha, nabigyan ka na ng parol, magbagong buhay ka na. Hindi ho ganun yun. Hindi ganun ang ibig sabihin ng born again. Kasi kapag ganun lang, yung dati mong buhay ay nandun pa din, nag-iiba ka lang ng way. Yun lang ang ibig sabihin ng bagong buhay. Para kang nag-New Year's resolution. Okay? Dati kumakain ka ng hotdog, pagdating ng January 1, hindi ka nakakain ng hotdog. Okay? Chicken longganisa na lang. Okay, longgadog, di ba? Hindi na po ako kakain ng hotdog kapag hindi jumbo. Oo, pag hindi TJ, hindi Pure Foods. Hindi ganun. Ang new birth ay nagkaroon ka ng isang pagsilang sapagkat ikaw ay dating patay spiritually. Ang pagsilang ay hindi nanggagaling sa inyo. Kayo ho ba ay isinilang dahil sa kagustuhan nyo lang? Nung mga sanggol kayo, ay gusto ko nang isilang, nay! Talagang lumabas kang gano'n, no? Ganun ba nangyari sa inyo? Gusto ko na isilang. Kayo ba nag-decide kung kailan kayo ipapanganak? Sino magiging magulang nyo? Di ba? Hindi. Sinilang kayo, wala kayong nagawa. Di ba? Kaya, tingnan nyo, yung mga may magulang dito, tingnan nyo yung mga magulang nyo. Ayan, ayan. O, yan. Kung bakit ganyan ang mga itsura nyo, sila may kasalanan. Di ba? Sila ng tatay nyo, ng nanay nyo may kasalanan. Bakit po ako ganito, inay? Di ba? Wala kang dapat ibang sisihin, kundi yung mga magulang nyo. Wala kayong magagawa doon. Sinilang kayo, hindi nyo kagustuhan yun. It's not your will. Tama? Ngayon, yung pagsilang na yan, hindi ikaw ang nag-decide dyan. You were born. Kaya yung regeneration, it's not ours. It's not our own doing. Mamaya explain ko sa inyo yan ng further na it is not us. Anong reason kung ba't tayo nagkaroon ng regeneration? Kasi yan yung unang-unang dapat maintindihan. Okay? So,
Una, sabi ko sa inyo kanina sa John 1:12-13, initiative ito ni God. Tama? It is God's initiative. Pangalawa, sa John 3:3, pinakita dito na meron tayong tinatawag na birth o pagkasilang o tinatawag na regeneration. Ngayon, 1 John 3:9, hindi po kasi natapos ang kaligtasan sa regeneration lang. Okay? Our salvation is not finished after we are born or born again. Hindi yan natapos. Kasi sa 1 John 3:9, may nangyayari after we are regenerated. Okay? Nung sinilang tayo, unti-unti tayong minomolde ni God. Kumbaga sa isang kahoy, tinatapyasan, nilililok hanggang sa maging ka-image tayo niya. Okay? Ang sabi ng 1 John 3:9, no one born of God makes a practice of sinning. Okay? For God's seed abides in him. Okay? And he cannot keep on sinning because he has been born of God. Walang nananatili sa kasalanan na isinilang galing sa Panginoon. Dahil ang sinilang sa Panginoon, hindi na nananatili sa kasalanan. Yung isang intriguing dito, mga kapatid, kung nakikita nyo, merong word dyan na seed. May seed ba dyan sa inyo? Seed. Saan nyo nababasa sa Bible, especially sa New Testament, yung word na seed? For the seed of the woman. O ano pa? Yung seed, ano pa? Ano yung ibig sabihin ng seed? Punla. Sa halaman. Pinaganda lang yan actually. Pero yung totoong context nito, it is connotes as semen or sperm. Kaya lang, ang pangit nun, for the, kung gagamitin ninyo yung word na yon, magiging bastos, di ba? For the sperm abides in him. Pangit. Hindi maganda. Hindi Christian yung dating. That's why the English translators translated into seeds. Because the seed abides in him. Ibig sabihin, yung punla ng Panginoon nasa atin. Nung tayo ay naborn again, nung tayo ay isinilang, ang punla ng Ama o ng Panginoon, ng Holy Spirit, ng Diyos, na kabuuan ng Diyos, is in us. Yun yung nag-spring out. Yun yung lumilitaw, kaya tayo nakakapamuhay ng may kabanalan bawat araw. Naintindihan niyo ako? Kaya it doesn't comes from you again. Kaya yung holiness, yung ating pamumuhay, hindi nanggagaling sa atin. Bakit? Nanggagaling yan dun sa seed na meron tayo. Which comes from God. Naintindihan niyo po? So yung kaligtasan natin, initiated ni God. Nagkaroon tayo ng birth. Nagpapatuloy tayo dahil dun sa seed na meron tayo sa atin. Okay? So parang isipin nyo para kayong mga halaman na unti-unti kayong tumutubo. Okay? Yung tinutubo mo bilang isang halaman ay hindi galing sa iyo yung binhi. Okay? Galing yun sa kay God. Butong ng galing sa Panginoon. Kaya ka unti-unting tumutubo. Okay? There would be times of pruning, tapayasan, kailangan ayusin. Kasi gusto niyang lumago ka ng naaayon sa kagustuhan ng vine dresser. Naintindihan nyo? Nakukuha nyo yung nangyayari sa ating kaligtasan. Okay. Hindi lang yan initiative ni God. Tingnan nyo yung process of salvation natin kung ititrace nyo talaga. Wala talaga tayong kaparte-parte kahit kaunti. Wala talaga. Initiative ni God. Isisilang tayo. Hindi nyo rin gusto yun. Gumagawa tayo, hindi rin inyo galing. Seed ni God galing. Okay? Anong mangyayari? Sabi na Romans 8:28 hanggang 30. Puntahan natin. Romans 8:28 hanggang 30. Yan. Romans 8, favorite nyo yan. Verse 28. Pero huwag nyo puputulin hanggang 28 lang ha. Dapat hanggang 30 ang pagbasa dyan. And we know that for those who love God, all things work together for good for those who are called according to His purpose. Okay? Ano nangyayari? For those whom He foreknew,
yung kanyang ginusto sa simula pa, ano raw nangyari? He also predestined, itinalaga niya, to be conformed in the image of His Son. Nagkaroon ng transformation, nagiging kahawig ng anak. In order that He might be firstborn among many brothers, para maging kamukha siya ng lahat. Si Jesus Christ, siya yung panganay, tapos tayo yung mga kapatid. And those whom He predestined, ano nangyari? He also called, tatawagin niya yun. And whom He called, He also justified. Pagkatapos ng calling, pagkaroon ng pagtanggap, pagkaroon ng birth, ng regeneration, nagkakaroon ng justification, pinapatawad yung kanyang kasalanan. Pagkatapos, ano mangyari? Whom He justified, He also glorified. Pagkatapos, iaayos siya ni God, tapos darating yung time na i-glorify, babaguhin yung katawan, makukompleto yung kanyang salvation. Okay? Pero, huwag niyong kakalimutan din yung binanggit ng Romans chapter 5 verse 1. Mata tayo doon. Romans chapter 5. Since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Yung faith, may role. Bago yung justification, di ba may calling? Whom He called, He justified. Saan nandoon yung faith? Faith is in the middle of calling and justification. Tama? Andun yung faith. Ibig sabihin, tatawagin ka ni God, then after kang tawagin, ikaw ay mananampalataya, then ikaw ay ma-justify. Parang gulo, pastor. Hindi namin mapagsunod-sunod. Okay. Parang magulo. Ano ang mangyayari? Ngayon, isa-summarize ko. Pagsamasamahin natin Romans 8:28 to 30, 1 John 3:9, Romans 5:1, John 3:3, John 1:12 to 13. Pagsamasamahin natin, ano ang unang mangyayari? Ang unang mangyayari, sabi ko sa inyo, initiated by God. Okay? Initiated by God. Meron pa po ba mauuna bukod sa initiated by God? May mauna pa ba sa kagustuhan ng Diyos? Meron pa? Wala pang ang time nun eh. Di ba? Even the world began pa nun eh. Bago pa magsimula ang lahat, sabi ng Romans 8:29. So anong mauuna? Yung tinatawag na foreknowledge. That is the first process. Inisip ng Diyos, ginusto ko si Eden masave. So binuuna ni God yung kanyang list even before the world began. Binuuna na sa isipan ng Diyos ano yung magiging way niya. Binuuna sa isipan ng Diyos paano mamamatay si Christ, ano mangyayari sa Israel, ano mangyayari sa lahat ng kanyang mga minamahal. Klaro po ba yon? That is called foreknowledge. Hello? Predestination. Number 2. Whom He foreknew, whom He planned for, He predestined. Ang predestination po ay paglalagay ng blueprint. Ito ang mangyayari. Pak. Lalagay na ni God. Sa date na to, makikilala ni Eden, si ganyan. Ito ang mangyayari, kaya hahanapin niya si God. Ito ang mangyayari kung kailan niya marirealize na siya ay binorn again ng Diyos. Nakaset na yan. That is predestination. He planned everything dahil He foreknew because He wants her or him to be saved. Okay? Anong sabi ng Romans sumunod? Yung time of after ng predestination, after ng foreknowledge, predestination, then calling. Kailan mangyayari yung pagkakatawag? Okay? Ito yung pinagkakamalan ng marami na spiritual birthday. Hindi tayo nagpo-propagate na spiritual birthday kasi hindi tayo sigurado dyan. Kasi meron time na nalangin kayo pero hindi naman totoo. Hindi assurance yon. Kung kailan kayo nag-pray, doon kayo na born again, hindi ho yun assurance. Okay? Basta importante, merong time of calling.
This time of calling may be your time when you realize into yourself na you are desperate. Katulad nung nakapakong katabi ni Christ, sabi niya, marapat lang sa atin to kasi makasalanan tayo. That is His time of calling. Nagkaroon siya na realization. Sabi niya, Jesus, alalahanin mo ko kapag naghahari ka na. That is His time of calling. Yun yung time na kanyang calling. Swerte nga niya, hindi pa siya nalalagutan ng hininga. Tinawag siya ni God. Diba? Buti na lang. Yun yung calling niya. Kaya hindi nyo pwedeng pilitin yun. Okay? Maraming ginagawa. Punta tayo sa hospital. Wala ko sinabing bawal yun, ha? Or masama yun. Kasi pwede yung time of calling niya, yung nakaratay na siya. Pero hindi nyo kayang pilitin yun. Kasi katwiran ng marami, puntahan natin yun kasi hindi makakatanggi yan. Lahat na may cancer, tatanggap sa Panginoon. Totoo yun. Kahit nga si Buddha pangaral mo, tatanggapin yun eh. Totoo lang, lahat ng ipangaral nyo doon, tatanggapin nun. Bakit? Gusto nung gumaling. Lahat ng ialok nyo doon, tatanggapin nun. Kahit na pare, bas-basayin, tatanggapin nyo yun. Bakit? Gusto nyo gumaling. Unless naniniwala siya na time niya na talaga. Pero maniwala kayo sa akin, pumunta kayo sa lahat ng ospital. Mangaral kayo doon, tatanggapin talaga yung pinapangaral nyo, lalo na sa mga walang pambayad sa ospital. Subukan niyo pumunta lang sa St. Luke's. Tingnan ko kung papasukin kayo. Bakit kayo nandito? Magpe-pray po kami. Ay, bawal mo dito yan. Wala kayong kakilala sa loob? Wala po. Meron ho kayong pasyente? Wala po. Bawal ho dito yan. Pero doon sa mga desperado, yung mga public hospital, punta kayo, papapasukin kayo doon. Welcoming kayo doon. Kasi yung hospital din, nag-iisip din sila paano makakabayad yung mga pasyente nila. Kaya pag-pray nyo na nga nung magkaroon ng pambayad yung mga yan. Okay? Kaya hindi assurance yun. Hindi porket napatanggap ninyo, assured talagang pupunta sa langit yun. Yung time of calling. Okay? After the time of calling, ano nangyayari? Sa time of calling, ito yung hindi natin nakikita. Sa time of calling, dito ngayon lumilitaw yung born again o yung regeneration na tinatawag. Okay? Yung sinasabi ni Jesus Christ na you must be born again. Ibig sabihin, isisilang ka. Diyan ngayon papasok sa loob ng calling, yung tinatawag na regeneration. Kaya mong gawin yon? Kaya nyo ma-regenerate mag-isa? Hindi. Kaya nyo isilang mag-isa? Hindi. Nanay nyo nga, hindi kayo kaya isilang mag-isa, kayo pa. Diba? Kailangan pa ng tulong ng iba eh. Ibig sabihin, you cannot be born by your own. Ganun din sa ating pagkasilang spiritually, hindi ikaw ang nag-born again sa sarili mo. It is the power of God. Kaya nga sabi ni Jesus doon sa John chapter 3, hindi mo alam yung winds kung nasaan, pero alam mo andyan siya. Hindi mo alam kung saan siya nanggagaling, pero alam mo nandyan siya. Tama? Unless man is born of water and the Spirit, hindi siya pwedeng papasukin sa karyan ng Panginoon. Born of water, by the Word, and by the Spirit, by the power of the Spirit, hindi ka pwedeng isilang. Okay? So when the proper time of calling, sa panahon ng proper time of calling, darating sa iyo yung Word na unawa. It's either by merong nag-evangelize sa iyo, may narinig ka sa radyo, may napanood ka sa TV, o naalala mo yung narinig mo ng matagal na panahon na, o may nabasa kang gospel ng matagal na panahon na, sa time ng calling sa iyo ni God, boom, you will be regenerated. Hindi mo kaya gawin yun on your own. It is only by the power of the Holy Spirit. Yung regeneration ang mangyayari. So, nasa na tayo? Foreknowledge, predestination, calling. Ano nangyari sa calling? Regeneration. Okay. Nung na-regenerate tayo, dito ka ngayon magkakaroon ng tinatawag na faith. Kasi mananampalataya ka ngayon na you need a Savior. You will realize that you are in great danger. Diyan mo ngayon magkakaroon ng understanding, lagot ako. What a wretched man I am. Doon mo ngayon maiintindihan na lagot ako. Doon mo ngayon maiintindihan no katulad yung nangyari kay Zacchaeus. Na magsisisi ka ngayon. Doon ka magkakaroon ng faith. The faith and repentance goes hand in hand. Pwedeng
Akala mo na una kang nag-repent, pero kaya ka nag-repent kasi may faith ka na. Kasi alam mo that you cannot save yourself. Alam mo that you need a Savior. Faith and repentance goes hand in hand. Mananampalataya ka, kailangan ko ng Savior, kundi lagot ako. Kaya ka ngayon magsisisi. Pero hindi yun mangyayari hanggat hindi ka nire-regenerate ni God. Hanggat hindi ka binubuhay. Kasi hindi pa pwede magdesisyon ng isang patay. Hello? Kaya ngayon, nung binuhay ka, nagkaroon ka na ng pananampalataya, nagkaroon ka ngayon ng puso na nagsisisi sa harapan ng Panginoon. Naranasan niyo yun? Nangyari yun sa buhay niyo? Hindi pa kayo nare-regenerate. Lagot. Baka kaya hindi nagbabago Di ba? Wala pang regeneration na nangyayari. Hindi nyo ba napapansin, mayroong mga tao na talagang tagal-tagal na sa church, walang interes sa Bible, walang interes sa gawain, ayaw mag-worship, ayaw mag-pray, naiinis kapag mahaba yung preaching. Di ba? Tapos, mas gusto niya ang pinipreach, paano siya yayaman, paano siya uunlad, ayaw pinag-uusapan yung kasalanan. Di ba? Kasi hindi pa nare-regenerate yung patay yun Di ba? Hindi, ayaw pag-usapin yung pagsisisi. Okay? So, faith and repentance, nangyari siya. Ano susunod? Ang sabi kanina, unless you are born again, okay, hindi ka raw magkakaroon ng, you cannot see the kingdom. Ibig sabihin, after the calling, ano nangyari sa loob ng calling? Regeneration, faith, and repentance. Nandun sa loob ng calling yung tatlong yun. Okay? Sa loob ng calling, sa pagkatawag sa iyo, doon mangyayari yon. Hindi natin alam gaano kabilis. Minsan may matagal. Okay? May matagal. Yung time of processing ng kanyang pagsisisi, hindi ganun kabilis. Okay? Minsan, pinaparanas muna siya ng sobrang unlad. Ulusok muna siya. Tapos bigla siya ibabagsak ni God. Bag! Saka bigla siya marirealize siya sa sarili niya, wow, what a wretched man I am. Kawawa ako ngayon. Lagot ako. Impyernong punta ko. Okay? Saka pa lang siya magkakaroon ng pagsisisi. After nun, saka pa lang daw magkakaroon ng justification. Kapag ikaw ay nanampalataya, without faith, sabi na Romans 5, we are justified through faith. Yung true faith dito, o sa pamamagitan ng pananampalataya, ano ang ibig sabihin? Ibig sabihin, hindi mo alam kung ano talaga, kung mag-stay ka ba o hindi. Pero nananampalataya ka talaga sa Panginoon, naiingatan ka, yun yung faith. Hindi ibig sabihin na bobo ka, na tipong hindi mo na iniintindi, hindi ganun ang faith. Ang faith po ay inaalam mo yung totoo, kaya ka nananampalataya. Kasi alam mo, God saves you, God loves you, God preserves you. Yun yung pinananampalatayaan mo. Hindi yung, basta sabi ni pastor, maniniwala na lang ako doon. Magaling umiyak yung preacher Natatats ako. Galing mag-preach, nakakatats. Hindi yung ganun Hindi yung pwede sa ganun. Kailangan mo maintindihan kung ano pinag-aaralan nyo. Yun yung pinananampalatayanan mo. Doon mo isasalig yung iyong pananampalataya dahil naiintindihan nyo yung pinag-uusapan. Hello? Ang mga Pilipino, maraming naloloko sa networking. Okay? Uy, join ka sa amin. Bakit? Yung piso mo, tamang 18. Okay? Pa-member ka dun sa yung networking namin. Mag-recruit ka lang ng 2. Okay? Tapos kikita ka na. Hindi na nagtatanong, paano ako kikita doon? Nag-recruit lang ako ng 2, kikita na ako? Ang hindi mo alam, kaya ka pala kumita kasi yung ni-recruit mo, doon kukunin yung pambayad sa'yo. Diba? Tapos yung ni-recruit mo, magre-recruit rin sila ng 2 para kumita din. So yung nasa ilalim na hindi nag-recruit, hindi na sila kikita. Pinagkakitaan nyo ng lahat. Di ba? Ang daming naniniwala doon. Bakit? Hindi na kasi nagtatanong, tama ba to? Tama ba yan? Pasok na lang tayo dyan. Di ba? Itong gamot na ito, galing ito sa sa grape seed. Nakakalakas ito ng katawan.
Sabi ko doon sa ano, gaano ko karami kayang grapeseed yung nakuha bago nabuo tong capsule na to? Kasi lilit ng grapeseed eh. Saka paano nyo kinukuha yung? Ginangat-ngat nyo muna ba yung grapes bago nyo makuha yung seed? Kasi nung dati may nagbebenta ng grapeseed sa amin doon sa STDC. Daming naniwala na itong grapeseed na to, ano yan? Sabi ko, unang tanong, saan mo nang galing yung grapeseed nyo? So ano nangyari doon sa grapes? Na pinagkuhanan nyo ng seed? Yung pa yun, paano ko yung grape seedless? Di ba? Parang yung butong pakwan, na-imagine nyo ba kung saan nakuha yung butong pakwan na balat na? Yung nabibili sa SM na butong pakwan na balat na? Di ba kayo nandidiring kainin yun? Paano ba binubuksan ng butong pakwan? Kasi meron akong kliyente ko, inalok ako one time. Sir, wala nang balat na butong pakwan. Sabi ko, sa kanya, bakit sir? Naisip mo na ba paano binuksan yan? Kasi naman sir, isip ka ng isip eh. Sabi ko, hindi, di ba? Dapat tanungin mo saan nanggagaling ang bawat bagay. Ganon din sa kaligtasan natin, paano ba nangyayari to? Dapat isipin nyo, hindi lang kayo naniniwala ng basta-basta. Hindi lang porket sinabi sa TV na yayaman kayo. Hindi porket sinabing gagaling kayo. Sinasabi ba talaga ng Bible yon? Na kapag nagpatong kayo ng kamay nyo sa TV, gagaling kayo? Sinabi ba talaga sa Bible na kapag nagpatong kayo ng panyong kulay berde, gagaling kayo? Pag binasa nyo yung awit 91, tapos nagpahid kayo ng langis, gagaling kayo? Sinabi ba talaga sa Bible yon? Hindi eh. Sino may sabi? Yung preacher. Okay, dahil sa ang galing niyang magsalita, naniwala na tayo. Don't just believe before you do your faith. Understand it. Unawain nyo, bago nyo siya paniwalaan, ganun ang totoong faith. Hello? Ang faith po, hindi pang bobo. Okay? Hindi po tayo ginagawang eng-eng ng Bible. Kaya nga nababatikos yung mga may hawak ng Bible kasi nagiging parang eng-eng eh. Kasi hindi na iniintindi kung ano yung mga pinag-aagawa. Sabi ni Pastor, tumalon, talon! Sigaw tayo lahat ng ho! Ho! 1, 2, 3, hallelujah! Hallelujah! Ano pinag-aagawa natin? We're just emotionally inclined. Does it can do anything? Does the Bible says that it can do something? Wala. So bakit natin ginagawa? Hindi lahat ng sinasabi sa harapan, paniwalaan, intindihin. Ganon din sa ating kaligtasan. Okay? Yung ating justification, paano nangyari? Hindi tayo na-justified because of our own. Nangyari, nagkaroon ka ng regeneration, nagkaroon ka ng faith, nagkaroon ka ng repentance, then you are justified. Hello? Naintindihan niyo yung faith? Naintindihan niyo na yung faith? Ang faith po ay hindi para sa mga hindi nag-iisip. Ang faith po ay para sa nananampalataya sa kanyang naiintindihan. Hello? Iyon ang tunay na pananampalataya. Pagkatapos ng justification, ano mangyayari? Bago pa mag-glorification, piniperfect muna tayo ni God habang nandito tayo. Diba? We are called to be what? To be like in the image of His Son. That is called sanctification. Kaya nga, binabago tayo araw-araw. Dito nakuha ni Ed Lapis yung word na day by day. We are changing day by day. Binabago niya tayo araw-araw. Kaya hindi pwedeng totoong Christian, hindi nababago. Pag hindi nababago buhay nyo, hindi kayo totoo. Pwedeng mabagal, okay? Pero ang sabi ng John chapter 15, hindi pwedeng walang bunga. Kasi yung hindi talaga namumunga, ano raw yun? Hindi nakaupong. Ano mangyayari? Tatanggalin, susunugin. Kasi hindi siya talaga totoong nakadugtong. Kasi wala siyang sustansya eh. Hindi siya namumunga. So, ang tunay na Christian, namumunga. Kaya nga, magtataka kayo, marami kayong kakilala na sa loob ng church pero hindi nagbabago. Kasi akala lang nila Christian sila. Pero sa totoo lang, hindi talaga sila nakaugtong. Anong mangyayari doon sa huli? Merong isang parable si Jesus dyan, di ba? Hindi raw lahat ng nakatanim ay wheat. Meron ding mga tares. May mga damo. Hindi lahat ng nakatanim ay trigo o palay. May nakatanim na damo. Okay? Nakasabay. Okay?
Bakit hindi huhugutin kaagad yung para magkaalam at tanggalin na last church yung hindi Christian? Hindi pwede. Hindi pa time. Pag dumating si Christ, doon yung lilitaw. Ang problema, sabi ng Revelation, He will separate what? The sheep from the goat. Bakit magkakaroon ng separation? Kasi magkasama sila right now. Kaya hindi lahat ng nasa loob ng church ay totoo. Akala lang ng iba. Pero walang nangyaring regeneration, walang faith, walang repentance. Therefore, walang justification. Kaya, hindi nagkakaroon ng buhay na tama. Walang sanctification. Kasi from the very beginning, hindi talaga nagkaroon. Okay? Kaya pagdating naman ng huli, kahuli-hulihan ng proseso, pagkatapos ng sanctification, nabuhay tayo, tapos namatay, or dumating si Christ, ano mangyayari? Glorification. Yang mga katawan natin yan ay papalitan ng bago at doon na tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hay, ang haba ng process. Kaya yung salvation, hindi ho yan natatapos nung tumanggap kayo kay Christ. Okay? Review. Saan nagsimula? Foreknowledge. Pinlano ni God. Predestination. Pinlat ni God lahat ng mangyayari. Tapos, calling. Sinet. Kailan yon mangyayari? Sa pagkaset, nung kailan mangyayari, anong naganap? Binuhay ka, nagkaroon ng regeneration. Tapos, instantly, goes sa bayan, faith and repentance. Nanampalataya ka na wala kang pag-asa, kaya ka nagsisi. Kasi alam mo, impyerno punta mo pag hindi ka niligtas ni God. That's why you believe in Him. So, nagkaroon ka ng faith. Pagkatapos doon, ikaw ay na-justify, pinatawad ka, itinuring kang banal ng Panginoon. Pero hindi yun natapos sa ituturing kang banal. Ikaw rin mismo ay gagawing banal, which is ang tawag ay sanctification. At pag natapos ang lahat ng buhay natin, or dumating si Christ, doon darating yung kakumpletuhan niyan, which is glorification. I hope naintindihan nyo. Klaro po ba? Ate Lids, may question? Sige po. Ano po? Anong tanong, Ate Lids? Verse 13. Ay, hindi po. Hindi po. Yung context nung tinan niyo yung verse 12, but to all who did receive Him, tinanggap siya. Okay? Sino tinanggap? Si Christ. Believe in His name, He gave the right to become children of God. So, sino na tinutukoy? Yung children of God. Naging children of God who were born not of blood. Sinilang po ang mga totoong naging Christian, yung mga tumanggap sa Kanya, hindi sila tumanggap dahil sa flesh o dahil sa will niya, kundi dahil sa kalooban ni God. Hindi si Word ang tinutukoy dito, o hindi si Christ. Ang tinutukoy dito, yung tumanggap dun sa Word. Kasi ang sa atin po is just the Pero ang ano po, but it's true naman po na si Jesus Christ was born not of blood, nor of flesh. hindi, si Christ po is born of blood. Nagkaroon siya ng physical. Oo, sinilang siya. Hindi yung pwede apply kay Jesus yan kasi sinilang siya of blood. Oo, ang tinutukoy dito, ang context po dito, tinanggap siya. Not of blood, not by the flesh, not by the will. Hindi volition, hindi emotion, hindi kalooban mo. Tatanggapin siya ng tao hindi dahil sa gusto niya. Yun yung gusto sabihin dyan. Hindi dahil sa sinilang si Jesus na not of blood. Sinilang si Jesus literally of blood. Importante nating maintindihan yun. Sinilang talaga siya ni Mary of blood. Apo. So, ito po, yung tinutukoy dito sa John 1:12 and 13, ay yung
pagtanggap ng tao kay Jesus, hindi by our will or will of the flesh. Malinaw, ito nga yung sinasabi ko sa inyo eh. Dito ngayon tinutukoy na ang tunay na pagtanggap sa Panginoong Yesus ay hindi by your will, kung hindi will ni God. Kung hindi gugustuhin ni God, hindi nyo pwedeng tanggapin si Christ by your own. You cannot. Kasi naturally, we are dead. Hindi ka magkakaroon ng, kumbaga parang sinamarize kasi ni John yung process ng regeneration. Yung calling, yung process ng calling. Na kailangan ka muna ma-regenerate bago ka magkaroon ng faith at bago ka mag-repent. So, spiritually dead. So, anong mauuna muna? Bago ninyo matanggap si Christ, kailangan buhayin muna kayo. Sino nag-initiate nung pagbuhay? Sino nag-initiate? Kayo po ba ang gustong mabuhay sa sarili nyo? Hindi. Sino daw? Si God. Okay. So, yun yung sinasabi dyan sa John 1:12 and 13. So, I hope na naintindihan nyo ito. Next time, kasi next week ay ating Christmas party, pero the next time that I will preach, i-explain ko sa inyo further yung tinutukoy din sa John 3 na wind and water, which is doon nagsimula yung regeneration. Kaugnay ito nung John 1. Okay? Pag-uusapan natin yung John 1 sa yung John 3. Tapos tutuloy tayo doon sa John 3:16. Ipapakita ko sa inyo yung gumugulo sa isipan nyo. Pastor, bakit sinabi doon, who will believe will have an eternal life? So lahat ng maniniwala. Ang tanong, lahat ba talaga maniniwala? Okay. Klaro naman yun na lahat ay maniniwala. Lahat ng maniniwala ay maliligtas. Ang tanong, lahat ba ay pwedeng maniwala? Yon ang problema. Because not all will receive. That's why salvation is not for all. Yun ang i-discuss ko sa susunod. Okay po? Yung tinatawag na regeneration. Paano tayo nangyayari sa proseso ng regeneration na yan? Okay? Anong ginagawa ng Holy Spirit, ni Jesus, ni God? Alam nyo ba yun na yung Trinity involved sa salvation natin? Klaro ba yun sa inyo? I-discuss ko yan sa susunod na ang Trinity ay involved sa ating salvation, hindi lang si Jesus. Ang akala lang natin si Jesus lang. No, you're wrong. Involved po ang Trinity sa ating buong salvation. Yun yung di-discuss ko sa inyo next time. Okay po? Tayo pong lahat ay tumayo. Let's pray. Let's thank the Lord. Lord, thank you for all these things that we have discussed in regards to the order of salvation. What happened behind the scene nung kaligtasan na tinatamasa namin. Kung ano yung ginawa mo, Panginoon, sa likod ng camera na nakikita lang namin, na akala lang namin, nag-pray lang kami, kaya kami na born again. Ang hindi namin alam, ito'y pinlano mo na sa matagal na panahon, isinet mo na ito sa lahat ng pangyayari. Meron kang tinakdang araw o panahon kung kailan kami kikilala sa iyo, kung kailan bubuhayin mo kami, magkakaroon kami ng pananampalataya at magsisisi. At sa ngayon, Panginoon, kami ay yung pinatawad at patuloy na binabago bawat araw upang sa iyong pagbabalik o sa araw na kukunin mo na kami ay magkaroon ng bagong katawan o yung tinatawag na kaluwalhati ang nagmumula sa iyo. Thank you, Father God. Thank you po sa mga ginawa mong ito. I pray that this would be clear to all of us. I pray that this would give us the clarification how wonderful the salvation that you gave. Na walang kahit katiting man lang na naging dahilan o naging parameters, o naging reason mo kung bakit mo kami sinave, kundi ikaw lamang ang nag-decide nito, Panginoon. Ang kabutihan mo, ang biyaya mo, at ang pag-ibig mo ang naging dahilan kung bakit kami nagkaroon ng kaligtasan. Thank you, Lord God. I pray that this would be understood by every one of us. Especially, Lord, we know that this could not happen without the power and the understanding that comes from your Spirit, who guides us always. Salamat sa iyo, Panginoon. Sa iyo po lahat ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus, sa aming Panginoon at Tagapagligtas. Amen.